ICC na tila isang imbitasyon na kung kailangan pa o may mga testigo pa na maaaring mag-share ng kanilang nalalaman ukol sa kaso ni dating Presidente Digong Duterte, ay maaari daw ibahagi ito sa pamamagitan ng website na ito. Ito po muli si Atty. Mike Operario, pag-usapan natin yan. Yung pong in-share na yun na advertisement or call o panawagan mula na nasa website ng ICC ay actually isang panawagan na galing po sa Office of the Prosecutor ng ICC. Yung pong parang tumatayong abogado na naglilitis laban kay Rodrigo Duterte. Ito po ang panawagan nila na kung mayroon daw pang mga testigo na maaring tumulong o mag-testify pa, magpresenta pa ng ebidensya laban kay Rodrigo Duterte, kasama na po yung mga pulis doon, ay iniimbitahan nila na tumugon o sumali dito sa investigasyon. Parang, isipin mo, normal lang naman yan, na yan ay tawagin ng mga prosecutor dahil trabaho nila yon. But the problem here is, number one, yung panawagan ay hindi po ipinost doon sa sariling website ng Office of the Prosecutor. Ito po ay inilagay doon mismo sa website ng ICC. At yung ICC is supposed to be an independent body. Nahiwalay sila doon sa prosecutor. At hindi para lumabas na parang tinutulungan nila ang prosecutor dito na maghanap ng mga testigo pa laban kay Rodrigo Duterte. Ang ikalawang punto po dyan, bago po ito isinampa sa Hague, ang presumption po dito ay sapat na ang mga ebidensya laban kay Rodrigo Duterte. Bakit nananawagan pa kayo ngayon ng additional na mga testigo? This only supports, sinusuport na lang po nito, yung atin pong sinasabi noon pa na ang kaso na yan kay Rodrigo Duterte dito sa Hague is just a witch hunt. Ngayon pa lang sila naghahanap ng ebidensya. Wala talagang malinaw na factual and legal basis ang pagsasampa ng demanda laban kay Rodrigo Duterte dito sa ICC for crimes against humanity. Kasi otherwise, bakit ka pa nanghihingi ng ebidensya sa kasalukuyan? This is an admission on your part dun sa prosecutor and even the ICC na lahat ng pagkilos nila noon ay walang basihan sa facts o sa mga sirkumstansya o dokumento o ebidensya. Bakit natin sasabihin yan? Kasi nag-apply na noon ang abogado ni Rodrigo Duterte, President Digong, si Attorney Kaufman, for interim release. At isa sa dapat magiging basihan ng ICC dito sa pagsasabi na hindi nila papayagan si Rodrigo Duterte na pansamantalang lumaya ay dahil malakas ang ebidensya laban sa kanya. Bukod pa doon sa sinasabi nila na may posibilidad na gumawa pa siya ng ibang krimen o di kaya siya ay tumakas at hindi na bumalik sa Hague. Yung pong presumption na malakas ang ebidensya laban sa kanya ay giniba nila mismo, sila rin ang gumawa nito dahil sa panawagan na ito na kailangan pa nila ng additional witnesses. If you have sufficient evidence today, why do you need to call or invite people na hindi ninyo nakausap, hindi ninyo nakuha na ng affidavit? At ngayon, hinihiling ninyo na lumabas at mag-cooperate sa inyo. Ito lamang ay isang pagtanggap sa katotohanan na sa umpisa pa lang, wala talaga kayong ebidensya laban kay Rodrigo Duterte. At lahat ng sinabi natin noon tungkol sa ICC ay napapatunayan na ngayon na ito, this is nothing but a power exercise by ICC na ina-assert lang kunwari ng ICC ang kanilang kapangyarihan sa buong mundo. Nagkataon lamang na yung Pilipinas lang ang hindi na pumapalag dito ngayon. At voluntaryo natin tinanggap ang isang hindi makatwirang paglilitis. Hindi kagaya ng Amerika, ng Russia, ng Israel at ng iba pang mga bansa na malalakas at makapangyarihan, pwede nilang tutulan at tanggihan ang hindi makatwirang sistema na ito na pinaiiral ng ICC sa mga malalayang mga bansa. Kagaya po ng
Pilipinas. Yan po ay naganap hindi dahil sa tinadhana ng batas, hindi po dahil ito ay tinadhana ng katwiran o ng katarungan. Ito po ay naganap dahil ito ay tinadhana ng mga o ginawang posible ng mga nakaupo na nasa kapangyarihan at nasa poder sa kasalukuyan. At isinuko po ang isang Pilipino dahil sa isang krimen na ngayon ay lumalabas. Wala naman palang malinaw na basya. Pero tayo, alam na natin yan. Ang Pilipino ngayon, marunong na. Dahil tayo nagmamasid, tayo nag-aaral. Sapagkat alam natin, mahirap makialam ang taong walang alam.